Hello mga kaibigan! Magandang hapon sa ating lahat. Ito na naman ang inyong life coach at negosyo partner, Ate JB. Ayan, so napakaganda ng topic na ating pag-usapan kaibigan. Makakatulong po ito sa inyo, no? 101%. Makakatulong po ito sa inyo para lalong lumago ang inyong negosyo. O kung hindi pa ito lumalago, mapalago na talaga natin yung ating sari-sari store business, no? Kaya sana kaibigan, panoorin niyo po ang video ito hanggang dulo dahil malaking tulong po talaga ito sa inyong negosyo. Actually, naisipan ko na naman gumawa ng video kasi nga sa pag-scroll ko sa FB, no? Kasali po kasi ako sa maraming group, no? About sari-sari store business group, sari-sari store owners group. Ayan, so merong nag-post doon kaibigan at marami ring nag-comment. So yung post, nag-comment nga ako doon. So yung post ng kaibigan, nagtanong yung isa nating kasari, no? Ano daw yung gagawin niya kasi nahalata niya na unting-unting humihina ang bintahan sa kanyang tindahan. So kaibigan, maraming dahilan, maraming factors kung bakit humihina ang bintahan sa ating tindahan. So nariyan na yun, ayan. So marami na natin yung nagawang video tungkol dyan, no? Nariyan na yung, so, of course, pag hindi kompleto ng stocks ang yung tindahan, siyempre hina yung binta. Kasi pag may hinahanap si customer, wala kang maibigay, o diba? Walang binta, o diba? On and off ang yung tindahan. So, hindi ka consistent sa oras ng pagbubukas at pagsasara na yung tindahan. Malilito si customer, syempre. Hindi niya ito magugustuhan, kaya maghanap siya ng ibang tindahan, their friends. So, maraming factors. At isa na rito, no, na gusto ko talagang talakayin natin kasi ang iba, no, hindi ito ginagawa. Walang iba kaibigan kundi yung magandang pakikisama, pakikitungo natin sa ating kapwa. More specifically, yung ating mga customers. Ayan. So, direct to the point kaibigan, no, marami sa atin, alam ko, nabasa ko rin sa mga comments sa aking mga other videos, previous videos, merong nagsabi na Ate JB, ayaw kong ngumiti, ayaw kong mag-smile pag darating si customer dahil baka utangan ako. Hindi lang sa YT, sa YouTube, pati na sa FB. Yun talaga isa sa mga dahilan kung bakit no, ayaw nilang maging friendly. Yung mga kapwa natin tindera, ayaw nilang yung bang nakikipag-talk, no? Nakikipag-salita. Kung sabi sa'yo pa nag-istoryahan sa mga customers, ayaw nila makipag-usap sa mga customers kasi baka or sure sila na hahantong sa utang. So, hindi ko naman kayo masisisi kaibigan kasi nangyayari po ito. In reality, nangyayari talaga ito. Kahit dito sa aming tindahan, no? Matik na yun. Magandang pakikitungo, nakasmile na, malayo pa nakasmile kasi nga uutang. Pero huwag naman natin i-generalize lahat. Pero kaibigan, ito talaga yung isa sa mga dahilan na hindi mo lang nalalaman. Slowly, ito yung nagiging dahilan kaya nawawala ng customers yung ating tindahan. Ang alin? Hindi magandang pakikisama, hindi magandang pakikitungo sa ating kapwa, sa ating mga customers. Ayan. So maganda ang pakikitungo natin dapat, no? Para gaganahan na bumalik si customer. Kung uutang siya at magaling naman magbayad, utangin mo. Pero kung kunti lang yung puhunan, huwag ka muna magpautang Ipautang mo lahat para mas maging masaya si customer, pero wala ka namang pang-roll. Anong ibili mo? No, maghintay ka pa na bayaran. Di, wala. So, lugi ang yung negosyo. So, magpautang ka kung sakto or sobra yung puhunan and then natitiyak mo na maganda o magaling magbayad si customer. Pero si customer, kung merong customer na alam mo, hindi maganda magbayad, pero uutang, so huwag ka namang magalit, huwag namang insultuhin. Sabihin mo, gusto ko sana magpautang sa iyo, pero kunti lang yung aking puhunan, baka wala akong may roll, pasensya na talaga. Ganon! Huwag mong, hindi ako magpapautang sa iyo kasi hindi ka maganda magbayad. Malulugi lang negosyo ko dahil sa iyo. Huwag naman ganon kaibigan. At ito pa, mahalaga, yung magandang service yun natin sa ating customer. Huwag tayong magbinta ng mga expired products. Yung iba, alam ko, kahit hindi nyo aminin, lalo na kung ang expiration date ay napakaliit, yung bang halos hindi na natin mabasa, siguro iniisip mo na, hindi ito ma-check ni customer, hindi ito mababasa ni customer. Ang liit kayo ng mga letters. Kaya kahit alam natin na expire, binibinta natin. Huwag ganun. Huwag tayo magbinta ng expired products sa mga customers. Dahil ito, dahil dito, no? Dahil
Dahil pag ginagawa natin ito, mawawala ng trust si customer sa atin. Sino pang gaganahang bumili sa atin, di ba? Pag mawalan sila ng trust. Kaya kaibigan, wag tayong magbenta ng mga expired products. No. At wag nating pagalitan si customer. May mga customers na palagi nagmamadali. Unahin mo ako, Ate GB, nagmamadali ako. Yung iba sa atin, oy, meron pa nauna sa'yo, ba't ka ba nagmamadali? Pumunta ka sa ibang tindahan kung nagmamadali ka. Ay, wag ganun. Based on my personal experience, meron akong suki doon sa Pamilyang Bayan, big public market. May isang stall doon, stall, ayan, tindahan, no? Isa po siyang wholesaler. Ilang years na rin po akong namimili sa kanya. Nagbinigyan nga ako ng regalo t-shirt nung Pasko. Pero eventually, nag-iba ang timpla ni Sir. Ayan, palagi na siyang galit. Pag kami ay, lalo na pag maraming customer sa tindahan niya, yung iba, pwede unahon ko, sir. Means, pwede unahin niyo po ako, sir. Sabihin niya, kung nagmamadali ka, pumunta ka sa ibang tindahan, huwag ka dito bumili. Ayun. Ayoko sa mga ganun, kaibigan. Nasasaktan ako. Kahit hindi pa ako yung sinabihan, pero customer pa rin kasi ako, no? Kaya ako, naghanap ako ng ibang tindahan. Hindi lang naman siya. Kaya ikaw, kaibigan, mag-ingat ka sa mga salita, no? Na lalabas sa iyong bibig. Dahil may mga customers na sensitive yung pakiramdam, yung feelings nila. Ayan. Lalo na ikaw kung stress ka, kasi hindi ka binayaran ng umutang sa'yo. Ngayon, ipapakita sa mga customers na galit ka, stress ka. Ay, wag ganun. No? Walang gaganang bumili sa iyong tindahan kung parati kang irritable, palagi kang galit. Maliban na lang kung ikaw lang nagtitinda sa place nyo. Ayan. Sino bang ikaw, gaganahan ka bang bumili sa isang tindahan na ang tindera ay masungit? Maliban na lang kung walang kakompetensya, ay doon ka bibili. Pero meron, doon ka. Pag meron kakompetensya, doon ka bibili. So mahalaga, kaibigan, ang magandang pakikitungo, pakikisama natin sa mga customers natin. Huwag ka rin magbenta ng fake na mga produkto. Kung meron ng fake, sabihin mo, katulad sa mga battery, kaibigan, nagtitinda po ako ng mga battery. Merong genuine, meron ding fake. So sinasabi ko sa kanila na fake, merong battery na fake, ay ito yung presyo, 12 pesos isa. Meron din ako mamahalin, 30 pesos, everyday yung brand at genuine. Meron kasi talagang maghanap ng mura, kahit ba fake, hindi totoo, hindi genuine, fake ang produkto, pero binibili nila kasi mura. So okay lang magtinda ka ng ganun, pero sabihin mo kay customer na hindi ito original, ha? Sinasabi ko po kasi katulad ng pang-ahit, merong gilit. Yung London gilit, papakita ko po sa inyo, ha. Ayan. Ipapakita ko po sa inyo. Mayroon kasing nagpo-post na nagtitinda sila ng ganito. Ayan. So marami nito nagkalat ngayon, kaibigan, na fake. 10 pesos lang bintahan, sometimes 15 pesos. Alam nyo ba kung magkano ang bintahan ko nito? Original po ito. Pang-ahit, ha, 35 pesos. 35 pesos ang bintahan ko nito. Mahal. Pero bakit maraming bumibili? Ayan, meron nang bumili. Kakabili ko lang dito sa sa Gaisano Metro. Bakit maraming bumibili kahit mahal? Kasi alam nila na genuine, hindi fake. O di ba pag genuine ang iyong paninda, ay talagang maraming bibili. Pero hindi ko naman sinasabi na huwag ka na magtinda ng fake katulad nito. Ito, kaibigan, hindi ito original. O tingnan nyo. Ang nakalagay dito, ito, Eagle brand. So, ang thumbtacks talaga, kaibigan, 100 pieces ang tatak. Pero ito, pag binilang mo, hindi na siya abot ng 50. No? Kasi emit, hindi ito genuine. Pero bakit ako nagtitinda? At bakit kaunti na lang? Kasi po, mura. Mura lang bintahan natin ito. Kung original, mahal. Pero sinasabi ko sa customers ko na hindi ito original, pero binibili pa rin nila. May bumibili pa rin ng kahit hindi original, no? Pero mostly, yung talagang original ang binibili na nila. Kaya sinasabi ko sa inyo, kaibigan, kung magtinda ka ng mga produkto na hindi original, hindi orig, sabihin mo sa iyong mga customers, wala natin kat-kat. Sabihin natin sa mga customers na, itong produktong ito, ha, hindi ito orig, hindi ito original, kaya mura. Kung gusto mo magandang quality, ito. Sabihin mo, ito maganda quality, ito hindi maganda quality. Sabihin natin, huwag naman tayong magpresyo ng mga produkto na mataas, no? Kasi nga branded. Bakit mahal ito, Ate JB? Branded kasi.
branded pero hindi naman original. Alam natin na hindi original. Katulad dito kaibigan. Marami po ako nakikita nito sa mga Taiwanese na mga tindahan. You know? So, mura. Napakang mura ng kanilang ganito. So, pwede natin ibenta 35, 37 pesos kasi mura. Pero ito kaibigan sa Gaisano Mall, trusted, original. Ang puhunan ito 35, kana binibenta ko ng 42. Kasi original. So, may original, may hindi. So, dapat sabihin natin sa ating mga customers na yung produktong hinahanap mo, meron tayong original, meron hindi. Huwag natin silang, huwag tayong magsinungaling. Yung iba kasi kaibigan, porkit branded, sasabihin kay customer, mahal ito kasi branded, kilala ang brand, mahal. Branded nga, pero fake naman. Alam natin na fake. Lalo na yung mga gamot, kaibigan. By the way, hindi pala pwede tayo magtinda ng gamot sa ating tindahan, pero minsan nagtitinda talaga kita ko, no? Kasi may mga naghanap. Kawawa naman yung ating mga kapitbahay, sa gabi, masakit ang ulo, masakit ngipin, may lagnat, sarado na yung mga butika, tayo na lang ay ang tindahan natin yung open. So kawawa naman sila pag hindi, wala tayong gamot. So nagtitinda ako ng gamot. Pero again ha, hindi ko advise na magtinda ng gamot sa isang sari-sari store. Kaibigan, marami ngayon ang naglalako ng gamot. Huwag tayong bumili sa mga naglako-lako. Nagsuri-suri ba sa Bisaya? So maraming nagpupunta sa tindahan ko, 2-3. Hello po may binibenta kami ng gamot. Ang mura. Napakamura ng kanilang mga gamot, kaibigan. No? Pero hindi ako bumibili kasi nga baka anong mangyari kay customer, no? Masisipa tayo at baka delikado sa kalusugan niya. Kaya doon lang ako bumibili sa leading pharmacy. Abot sa gamot, dapat talaga walang fake, genuine. Dapat original ang gamot at hindi expired, no? At marami rin mga sigarilyo, kaibigan, ang mura ngayon. May naglalako, meron din sa Pamilyang Bayan sa palengke. Tinanong ko, bakit ang Mighty ninyo ay hindi umaabot ng 100 pesos isang kaha? Si Mighty ngayon, kaibigan, malapit na 200. Sobra 150 pesos ang puhunan isang kaha. Pero bakit ako doon bumibili sa mahal? Kasi nga original. Minsan, sinabihan ako ng isa kong customer, malayo ang bahay niya, pero napunta siya sa tindahan ko, bumili ng Winston. Sabi niya, dahil joke kasi palayo ako sa amin, sa lugar, sa place namin, sa aming place, kaibigan. Dahil joke, gusto ko yung Winston mo, ang sarap. Doon sa kapitbahay namin na nagtitinda rin ng sigarilyo, iba ang lasa ng Winston niya. So, dito na lang ako bibili kahit malayo. O diba? Kasi nga, hindi fake yung aking tinitindang sigarilyo. Kaibigan, huwag talaga nating lukuhin yung ating mga customer. Pangluloko kasi yan pag hindi natin sinasabi. No, maliban ang sabihin natin, fake itong sigarilyo ko, bibili ka hindi. O, di ba? Again, kaibigan, ang mga bagay na ito ay mahalaga po para hindi tayo mawala ng customer. So, mga bagay na sinasabi ko, dapat alam natin at huwag natin gawin. Okay? Para hindi malugi yung ating tindahan. Kasi pag nawala yung tiwala ni customer, hindi na siya bibili sa ating tindahan. At much worse, baka sasabihin niya sa ibang tao, sa kaibigan niya, sa kapamilya niya, huwag kang bumili sa tindahan natin, JB. Fake ang binibinta. O, diba? Masungit si Ate JB, huwag kang bibili doon. O, diba? Expired ang binibinta, huwag kang bumibili, huwag kang bibili doon. O, diba? Mawalan pa tayo ng customer? Kaya huwag natin gagawin ito, kaibigan, para hindi tayo mawalan ng customer at hindi malugi at magsara ang negosyo na ating pinaghirapan. Okay? Again, thank you so much, kaibigan. Tinapos po hanggang dulo yung aking video. Lagi lang natin tandaan, kaibigan, hindi imposible, hindi mahirap na masinso ang buhay natin. Basta sipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili. And of course, pinakamahalaga sa lahat, meron si God, no? Si God, meron tayo sa ating life. My God sa buhay natin, no? So, hindi imposible na asinso tayo, tiyak yon. Again, thank you so much, kaibigan, sa inyong pagmamahal kay Ate GB. Kung hindi ka pa nakasubscribe, sana mag-subscribe ka na and then pakihit na notification bell para mapanood mo yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating asinso. Sana, kaibigan, paki-share na rin para mas marami pa tayong matulungan. And please don't skip the ads po. Malaking tulong po sa amin na ating family. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. Asinso tayong lahat. Okay, claim it. Asinso tayong lahat. I love you guys. I love you all. Thank you so much. God bless.